Anong gusto nilang mapanood at mapakinggan? Na isa sa mga nagva-viral talaga at pinag-uusapan ay yung road rage sa Quezon City. Road rage sa Quezon City ng isang dating pulis. Isang dating pulis na kung saan ay mukhang feeling niya pulis pa rin siya. Kasi this PO1 Wilfredo Gonzalez has retired already from service in 2016. So kumbaga, lumabas yung decision 2017. Yes. So kumbaga, he enjoyed his retirement benefits already in 2016, nakuha na niya. In 2017, lumabas yung verdict at doon siya ay dinidismiss. Maaring tama ang iyong kwento, pero mali ang iyong pamamaraan and it is very wrong. Kahit sa ang anggulo mo tignan, mali yun na manakit ka ng kapwa. Lalo pat isang defenseless na siklista laban sa isang pagtutok mo ng barel. Naging malungkot ang industriya ng news, no? Oo, my God. Sa pagkamatay ng ating pinakamamahal. It's so funny, mga kaibigan. Napakabait. Alam mo, love ko yan. Kaibigan ko yan eh. Matalino. Yeah, we're talking about no one else but the late Mike Enriquez. Yung araw mismo na namatay na si Mike Enriquez. Tapos yung kanyang co-anchors, no? Sila Mel Chanco, sila Jessica Soho, hindi pa si Vicky Morales. Sasabihin niya yung 24 oras, hindi niya masabi. Para nasabay ako umiyak na eh. Dahil nararamdaman ko yung siguro pagmamahal ng isang Mike Enriquez na mawawala. No? Nakita ko parang umikbi si Vicky Morales. Pati si Mel Chanco. Si Mel Chanco. Ano itong kay Chris? Ano ba itong kay Chris na to? Yung tungkol sa issue niya? Naglilipan na nung nakaraang mga araw na yung pagpo-post ni Miss Chris Aquino ng IG, yung screenshot ng conversation nila ni Vice Governor Mike Leviste. Si Mark Leviste. Di ba si Mark, di ba? Mark Leviste. Few months back, di ba, pinag-usapan natin when he was in the States. We were so happy for her. Akala natin yun na yun. Parang eto na, di ba? Pero siyempre, ako may nararamdaman ng iba. Why? Because mga netizens na nagsasabi naman na, bakit, Chris, yung in-screenshot mo at pinost mo in public yung inyong private conversation? Yun naman. Ano bang pinag-uusapan nila? Sa tingin ko, ang pinanggagalingan ni Chris, ayaw mong tumigil ng paggagamit sa akin. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Ito ang pinag-uusapan natin na ayoko na. Eto na. Gwapo. Gwapong bagets to. Gwapong bagets na galing sa angkan ng celebrities. Diyos ko, yung babae minsan, lumalabas yung lalaki habang tulog yung kanyang girlfriend. Lalabas sa kanyang kwarto. Hubot-tubad talaga yan. Nakatelag pa yan. Telag talaga. Papunta na si Ihi. Nakakaloka. My God. Ano yan, Nay? Talagang kabayo, sabi nila. Yung kanya. Yung kanya, okay. He has a huge, talagang very, very exciting, huge, instrument. Swerte. Swerte. Gifted. Super gifted talaga. I'll show this to my lawyer. Yes! Nako. Highlights daw. Sabi ni Pangkoy. Padami na ng padami ang ating mga subscribers. Uy, naku, thank you. Padami yung mga taong nagmamahal sa atin. At saka nakakaloka, may mga nagpapadala. Oo, no? Thank you very much. Maraming salamat. Patuloy po kayong magpapasalamat sa pagmamahal nyo sa OTV! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With araw-araw minamahal kita, Nay. Alam mo yan. Same here. Nanay Jobert Socaldito. Same here. I love you more. Yes, anak ko, Direct Chops Manansala. You make me happy every day. Diba? Sa the simple visit sometimes sa new music box kung saan ako lagi. Ay nako, nakakabuhay ng Every time that you mention also the celebrity drip na aking negosyo na kung saan ay marami nagpapaganda ng skin, mga nagpapamassage sa celebrity wellness spa. Dito lang po ito sa New York, Cubao. Corner Erod. Malapit po sa Immaculate Conception Church, no? Sa likod ng Uncle John's.
Yon. Di ba? Promo, Uncle John's, Uncle John's. Yung mga drippers namin na yung mga nagmamassage, nanonood din po sila ng OOTD. Kaya salamat. natutuwa at nakakatuwa na lalong yung mga taong kilala natin ay lalo nila tayo nakikilala sa paraan na alam natin. Si Sasha Ramirez, yung isa sa mga host ko sa Music Box, lagi pala siya na every Sunday nagpapa-celebrity drip. Yes. Daily ba yung celebrity drip? Once a week, meron mga twice a week, meron mga twice a month, depende sa budget na meron sila at kagustuhan nila. Yun naman pala eh. Yun na, diretso po na tayo sa ating unang pag-uusapan sa Business and Politics. Ayun na. Ano ba pag-uusapan natin? Anong gusto nilang mapanood at mapakinggan? Na isa sa mga nagva-viral talaga at pinag-uusapan ay yung road rage sa Quezon City. Road rage sa Quezon City ng isang dating pulis. Isang dating pulis na kung saan ay mukhang feeling niya pulis pa rin siya. Kasi nagkaroon ng pagkakamali ang isang siklista na kung saan ay nagalit siya at tinutukan niya ng barel. I don't know if this is the same Wilfredo Gonzalez that I knew many years ago na naging kaibigan ko. I don't know, no, because it's been a long time, mga 2 dekada ko na hindi nakita. Na involved dito sa issue na ito. Well, still, no, we'll talk about the issue. I hope this is not the same person. Kasi mabait yung kaibigan kong yun eh. Minsan kasi mabait naman talaga. Ang tao, lahat ng tao may kabaitan. No? Meron kabaitan. Minsan naman kapag dahil nga may pinanggagalingan, tapos may ginawa yung isang tao along the way, mabubuntunan siya ng galit. Yeah, no? kasi may mga pagkakataon sa ating buhay, di ba, na sometimes yung crime lang na nakita ng mga tao ang napag-uusapan, pwede nakita yung provocation. Yes. Kung saan ang gagaling yung pinanggagalingan na palagi natin pinag-uusapan. And that is his defense. Okay, let's talk about the road rage. Ano nangyari ba doon? Basta napanood na naman ng maraming mga netizens yung video na yon. No? Ang punto lang natin dito ay hindi ito ang first time na may nangyaring road rage. No? Kadami ng mga pagkakataon na nag-viral na dahil sa init ng ulo, either na napak, nagkasa ng baril, nakapatay, nag-away, at ending, pagkatapos nun, they are sorry about what they did. Tulad nitong parang sa konting pagkakalam ko ay para bang nagkaroon sila ng altercation muna, nagkaroon ng ano, tapos sabi ng ayon sa defense ni PO1 Wilfredo Gonzalez na ito ay para bang may baril daw yung siklista or something like that. Na parang so, una niyang depensa. Yun ang depensa niya. Tapos nakita mo sa video na isinyer na isang netizen na para bang andun siya sa taas ng lalaki, para bang inaapakan niya, para tutukan ng baril, something like that. So, ang kanyang defense doon ay para bang hindi raw ipinakita kung anong pinanggalingan ng kanilang away, ng kanilang argument, ang kanilang gulo. Ang nakita lang yung ipinost lang ng citizen which he thinks is unfair. Is unfair. Hindi na tutulog ang balita. Hindi na tutulog ang mga CCTV at kailanman ay hindi magsisinungaling ang CCTV. Yes. Nakita sa CCTV sa kung saan sa barangay sa Quezon City na yon ay talagang wala namang dalagang ginawa yung siklista na yan. Kumbaga wala siyang kasalanan. Kumbaga. So ngayon, we tried to research on the person, no? Si Wilfredo Gonzalez. May nakita akong mga background on him that he joined the ranks of this police force in 2006, no? Yes. As PO1. Okay. To this day, nang nag-retire na siya, PO1 pa rin siya. So ngayon, napag-usapan ngayon sa isang interview with Erwin Tulfo, nakita ko yung interview sa kanya na sinabi na, there is this time frame, parang sasabi na after, halimbawa, PO1 ka, kung anong position mo, and after 10 years of being in that service, kapag hindi ka na-promote, by virtue of attrition, they call that virtue of attrition, you get demoted. So, kumbaga yung PO1 niya, naging PO1 pa rin siya, pero demoted siya in 2016. 2013. In 2013. Then, in 2006, no? 2006, hindi pala siya nag-start sa kanyang pagka-police ng 2006. Noong 2006, ay may na-confirm sila na mga kaso niya, 2 kaso. Pero lumabas ang verdict nito in 2017. Kumbaga, doon lang lumabas ang decision ng court. So, it took them, 11 years para matapos ang kasong ito.
Incidentally, this PO1 Wilfredo Gonzales has retired already from service in 2016. So kumbaga, Lumabas yung decision decision, 2017. yes. So kumbaga, he enjoyed his retirement benefits already in 2016, nakuha na niya. In 2017 lumabas yung verdict at doon siya ay dinidismiss as a public servant, as a Yes. police officer. So ngayon, paano mo didismiss ang taong retired na? Ngayon, ang problema na ngayon, they have to get back all the benefits para ibalik sa coffers ng government. Pero how do you do that? Yes. How do you do that when it's already gone? Pwede niyang, halimbawa, naggastos na niya yung mga pera, yung mga benefits na doon. Paano pa mababawi? Yan ang problema ng government natin. Because yun nga, Sa that's another tagal, story. sa bagal. Oo, sa bagal. Sa bagal ng justice system. Ayun, nakapag-retire na, nakuha ng benefits, ngayon babawiin nyo. Anyway, going back to that person. Yes. So may mga kaso pala siya, mga kaso. So from 2017, when he was already dismissed, officially dismissed Yes. sa work, when he has retired a year earlier, ay may mga gustong ikaso pa sa kanya ngayon because they're really finding out from the Quezon City courts, tapos sa Krame, kasi he's enjoying ownership of 3 guns. Kung siya ba ay legitimate, May lisensya ba? may lisensya ba yung tatlong guns? Does he have the permit to carry these guns? At saka, di ba, pero syempre, logically, dito sa atin, tsaka normal yan, even retired police officers, they really have guns. Di ba? Kasi parang that has been their life. Yes. Kumbaga, siyempre, yun ang kanang security blanket nila, yung mga baril nila. So, hindi ako magtataka kung bakit meron pa siyang baril hanggang ngayon. Pero yun nga lang, inaalam nila if there is a permit to carry or tsaka mga license to own. So, yun. So, ngayon, alsan na si Wilfredo hindi pa naman siya nag-jail kasi wala pa yatang may kaso. Wala pang verdict. Wala pang verdict. Pero may mga kaso na naisampa sa kanya. Pero ang nangyari nun, after nito, dahil nga yung chief police ng QCPD, na si Nicolas Torre, ay nag-resign. Nag-resign because of this case? Yeah, parang sinasabi nila na kinikilingan niya si Wilfredo Gonzales dahil nga parang magkaibigan sila or something like that. So nag-resign. Nagkaroon ng kulay and because of that ay nag-resign na ang di ba? From a road rage, a simple mistake. No? Biglang ang isang opisyal ay magre-resign na hindi naman siya ang may kasalanan. Kaya nga, di ba? There must be a big reason behind that. Na baka naniniwala siya sa eksplikasyon ni Wilfredo Gonzales na wala siyang kasalanan. Yes. Though ang other side naman ay merong evidences na napapatunay that si Gonzales ay talaga may sala. Parang ganyan. Nay, ang simple lang naman kasi nito, kaya natin pinag-uusapan mga ka-OOTD, yung bagay na ano ba ang kailangan nating matutunan sa eksenang ito? No? Oo. Isang bagay lang na ang galit, ang mga bagay na ganoon o yung kayabangan ay nakamamatay kailanman. No? Oo. Pero ako naman, I'd like to see it differently. Kung may gusto lang akong, siguro, correct me if I'm wrong, but may gusto lang akong i-suggest, Because, di ba, arguments may start a fire. Di ba? Sometimes, di ba, we only see the crimes committed because it comes in the end. Pero, who started this? Who provoked who? Alam mo, mahalaga sa akin yun kasi, mahalaga sa akin yun. Because, halimbawa, tayo nananahimik tayo. We are very, very silent souls. Somebody came to us. Minura tayo. Tinrigger tayo. So hanggang sa nagkaroon verbal argument. Nag-altercate. Ikaw ang nakapatay, ikaw nakapanakit. Tapos naging physical. Tapos yung nag-provoke sa atin, yun ang nasaktan. Yun ang napatay, yun ang na-hospital, whatever. So nakikita ng mga tao ngayon, ang pananakit natin sa kanya. But it would never have happened kung hindi tayo tinrigger. Walang nag-umpisa. Walang nagsimula. Ako, that is very, very important. And I'd like to suggest that sa mga evidences even submitted in courts, Kasi, edited na lahat yan Edited na lahat I hope they also see that. Hindi ko kinakampihan ang si Wilfredo Gonzales. I'm talking in general. Baka lang makatulong. I'm not a lawyer, but my late dad was a lawyer. He's a very good lawyer.
na baka pwede na silipin kung saan nanggaling ang gulo. Tapos para malaman kung ano ang mas dapat na ipapato ng mga para makamit ang hustisya ng kung sino dapat kumamit ng hustisya. Kasi sometimes ang nagiging victims dito minsan yun ang gugulo. Tapos sila ngayon ang mukha talagang biktima. Pero teka, hindi dapat mangyari ito kung walang nagsimula. Kasi 'di ba, walang pipitik ng tenga mo, walang suntok na walang suntok na mangyari kung hindi pinitik ang tenga mo, kung hindi ka minura eh. On the other Something like that. Yes, I totally get your point na no. On the other hand, paano ka ba magre-react sa taong nagpitik ng ano mo? Pwede mo bang pagsabihan na, "Kuya, ading, may mali sa ginawa mo," o bigla ka na lang magagalit? No. Human instinct kasi when you are physically hurt, you you resort to another physical defense eh. It's either mas masakit kaysa sa ginawa niya sa iyo because may gulat factor yan, may galit, may emosyon. So sometimes doon yun eh. So ang nangyayari, mas malakas ang puwersa ibinabalik. Oo, kasi pag na-provoke ka, kailangan mong i-prove sa sarili, sa kanya, na ikaw ang mali, hindi ako. Oo. It's an instinct of a person. No? Yes, instinct yan. Pero hoping that each and every one of us have enough patience. Kailangan i-cultivate pa natin sa sarili natin na magkaroon pa ng stronger, the strength in patience. Na para at least hindi na umabot sa anumang malalang away ang maliit na bagay na pagmumula ng argumento. Ang pumalit kay Brigadier General Nicolas Torre ay si Redencio Maranan ngayon. Okay. Siya na yung nasa QCPD. Kay Sir Maranan, no? Alam ko malaki rin po ang responsibilidad nyo ngayon. Sana hindi mangyari ang naranasan ni Brigadier General Nicolas Torre sa kung ano man yung mangyayari ngayon sa kapalaran ni Redencio Maranan. Ang QCPD na ay malaking bagay ang kanilang naibibigay at ang kanilang responsibilidad para sa katahimikan ng buong syudad. Peace and order natin sa ating lugar. No? Kasabay niya ay ang kapartner niya ay ang mga kapulisan mula PO1 hanggang pataas na yan. Nanay. Yes. Kay Sir Wilfredo Gonzales, we do not know you. Maaring mali yung iba at tama yung iba. O maaring tama ka sa kung paano mo pinagtatanggol ang sarili mo. O mali siya or tama yung kung sinong nag-trigger sa'yo para magalit. Pero gusto mo rin nating malaman ni Wilfredo Gonzales na mali ang pamamaraan mo, ha? Na para protektahan ang iyong sarili kung totoo man na ikaw ay hindi ka ang nagsimula na lahat. Because ang pagtutok ng baril, alam mo yan. Ang pagtutok ng baril ay parehas lang yan ng pinutok mo. Alam mo yon bilang pulis, alam nila yan eh. Kumbaga, it's against the law of the land na tumutok ka ng baril kahit kanino. May kasalanan hindi. Kasi bilang alagad ng batas, you know what to do. You know to serve and protect. Yes. Oo. We're saying here na maaring tama ang iyong kwento, pero mali ang iyong pamamaraan, and it is very wrong. Kahit sa ang gulo mo tignan, mali yon na manakit ka ng kapwa, lalo pat isang defenseless na siklista laban sa isang pagtutok mo ng barel. Alam mo yon, it's not easy para sa siklista. Sa lahat ng mga ka-OOTD na nanonood na ngayon, sana'y isang aral ng buhay ang matutunan natin na hindi kailanman ang init ng ulo ang magpapatama sa mga bagay na mali sa umpisang tingin natin. Mali ang pagpapairal ng galit, no? At 'di ba, lalo pa sa mga alagad ng batas, baril, oh my God, anong laban naman ng tao sa iyo? What if tinulak ka ng kapwa mo, 'di ba? Alam mo yung language na ginagamit, kapwa mo Chinese. Kung pumutok, ano nangyari ngayon? Nakapatay ka. 'Di ba? Happy ba kayo na may namamatay na kapwa nyo? Hindi lang sabihin natin na tinatakot mo lang siya. Pero nakita ko nakita ko sa video na there's really physical violence na inaapakan niya para hindi makapalag, hindi makaalis. Alam mo, at malaki siya I hope this is not the same Wilfredo Gonzales that I knew, But if he is, I hope he realizes that he was wrong. Pero yun nga, sa mga batas natin, sa mga dapat we learn from here na maraming ganyan, dami ng ganyan na nakita natin, kung sino pa, lalo mga banggaan sa mga sasakyan, di ba, doon nagkagitan sa kalye, tapos may matapang kasi anak ni Mayor, anak ni Congressman, alam mo yung ganon? Huwag naman. Kay Brigadier General Nicolas Torre, hindi ko po alam kung sasabihin kong humahanga po ako sa inyo, pero the fact that you are fighting for what you think is right for you, isang kahanga-hanga hakbang
na mag-retire or mag-resign, I mean. Kay Sir Redencio Maranan, of course, a big responsibilities are on your hands right now. Sa pagsalo. Pagsalo ng isang responsibilidad na alam namin hindi biro. At napakaraming responsibilidad pa because napakalaki ng bayan ng Quezon City. Hindi biro ang Quezon City para ma-maintain natin ang peace of order dito. Doon sa taong nasaktan, na siklista, na hindi namin nakuha ang pangalan, laban lang. I think he's represented by si Raymond Fortun. Raymond Fortun, Oo, kilala ko yung kaibigan ko rin yan. Ang dami ko kaibigan, di ba? Pag mga korte-korte, dami ko friends. Naging lawyer ko rin yung for one sake. Very close kami niyan. Yun, si Raymond Fortun is a very, very brilliant lawyer. Alam mo, sana mabigyan ng hustisya kung sino man ang dapat mabigyan ng hustisya rito. Justice will be served soon. It will prevail. Yeah. Okay? Maraming salamat. Yan na po ang ating usapang politics. Then after ng social issue na pag-uusapan naman natin ang latest bihis ng showbiz. Alright. Yun. Diba? Na sobrang dami ng mga nanood at mga komento and finally na sobrang dami ng mga bagay na nangyari dun sa ating live yung latest live natin. Live natin. At maraming salamat sa mga patuloy na giging excited sa panonood, no. Now we talked about a lot of things, no. At isa sa mga pinag-usapan natin yung sa MTRCB. Yes, yung nakaraan yung yung kanila suspension order. Para sa It's Showtime, that was not yet effective, pero it was already given to them. Alam na yung verdict, pero they're given 15 days motion for reconsideration. After that, doon natin malaman ang finality ng kanilang suspension kung ano na ba talaga. So marami pa tayong aabangan. Pero may nang-away pa nga sa akin. Yes. May nang-away pa nga sa akin eh. Sabi ko nga sa kanya, I don't mind you sharing your opinions at we'll take that constructively. We are very open to that. Pero pag pinersonal mo ako, darling, po sabi mo hindi mo na ako gusto that, akala mo halata na biased ako. Well, I don't like to say that I respect you, but I don't want you to go personal about this. Kasi kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Bakit? Pero baka may natutunan din naman siya. I hope he learns. Kung bukas ang kanyang utak. Yes. You know, everybody, kahit ikaw, ako, everybody, tayo, di ba? Lahat talaga dapat bukas ang utak. And you should have good ears not to listen. Para malaman mo kung ano ba talaga ang dapat gawin. You share with somebody seated next to you or your friends or to us. We share to the public. Kung sa tingin mo yung tama at marapat na gawin sa isang bagay pag dumating ka sa ganitong sitwasyon, para makatulong ka. Hindi yung basta lang makabomba ka lang. May mga sinasabi kasi kami kuminsan na parang sa amin galing, pero ang totoo ay gusto lang namin ma-verbalize yung mga pwedeng masabi na ma-discuss natin because this is OOTD. Talakayan, diskusyon, at opinion. That is the purpose, actually. Yun. Diba? For us to share our thoughts. Speaking of sharing of thoughts, Nay, naging malungkot ang industriya ng news, no? Oh my God. Sa pagkamatay ng ating pinakamamahal at kinalakihan ko na siya eh. He's one of the most lovable broadcasters. Na walang negative na sangkutan niyang kung ano mang mga bagay. He's so funny, mga kaibigan. Napakabait. Alam mo, love ko yan. Kaibigan ko yan eh. Matalino. Yeah, we're talking about no one else but the late Mike Enriquez. Si Kuya Mike, alam mo, I don't know kung paano kami how do we bump into each other. Pero kasi, when we joined kasi GMA7 many years ago, it was sometime in mga 92, 93. Si Kuya Mike wasn't there yet. Kasi he joined GMA in 95. So, mainit na kami sa startup that time. So, when he came in, siguro baka nagkasalubong lang kami sa mga pasilyo, whatever. Pero we knew that he was already head of the news department, especially radio. Yes. He was vice president for radio then. Tapos he started this program. Una-una niyang program, alam ko, parang Saksi. Saksi yata, di ba? Yes. Saksi. May sarili siyang trademark eh. Tsaka yung boses niya, distinct. You'll never mistake him for somebody else. Kahit nakapikit ka, alam mong siya yan. Yes, Mike Enriquez, iba rin yung boses ni Mike Tangkoy. Di ba? Ng aming video editor. Tsaka, may pasok. May pasok ha. Na-shout out kita. Si Kuya Mike Enriquez kasi, parang walang masamang tinapay. He's so accommodating. He's very intelligent. He's very intelligent. Alam mo, kaya pag nakikita kami niyan, alam mo kahit na nasa ABS na ako, si Kuya Mike ay siyempre namamayagpag siya as head of GMA's news, no? Kasi he did Saksi, he did 24 Oras, he did Investigador, alam mo yon, he did big shows.
Tsaka money-making shows He yun. did a GMA, lot of difference. Ang dami. Yes. Nakakatuwa. Alam mo, hindi ko makalimutan yan. Ilang beses ako pinatawag sa office dati ng DZMM. Nakakaloka. Hindi ko makalimutan to. While I was doing the late night show, no? Yung aming showbiz mismo, ni Papa Awal Pass sa DZMM, mga Mondays through Fridays yon. Nakakatuwa. Mga 10 o'clock yung show namin. Magti-text sa akin si Kuya Mike. Jobs, I'm watching you. Ganon. Siyempre ako naman, I feel elated. Yes. Siyempre, isang Mike Enriquez, head ng news ng GMA, especially radio, was watching my show. Diba? Mismo on DZMM Teleradyo. For him to tell you that. Yeah. Oo. So, it was open for greetings. Kaya ginagawa ko, binabati ko, Kuya Mike Enriquez, siyempre of GMA 7, thank you so much for watching our show. Pinapatawag ako sa office ng DZMM. Oh my God, I'm sorry for telling this story. Pinapatawag ako at sinisita ako. Grabe. Bakit mo binabati ang taga GMA 7? Ibinalik ko sa kanilang sagot ko. Bakit hindi? Hindi ba dapat matuwa tayo na head ng GMA Radio nanonood ng radio program ng DZMM? Di ba? Ang laking insulto ngayon sa kanila. Ba't kayo magagalit? Ba't kayo maninita? Dapat nga mapasalamat kayo dahil ang boss nila doon sa atin nanonood, may sarili nga silang radio network. I don't know where this utak ng mga taga-DZMM before was coming from. Kaya nagagalit ako. Sa isip ko, are they using their little brains? Little nuts? Di ba? Nagulat ako na eh. Oo. Kaya si Kuya Mike, he would always message sa akin. Binabati ko tagalagi kahit ayaw nila. Binabati ko kasi audience ko yan eh. Because si Kuya Mike is so endearing, napakabait, napaka-lovable, napaka-normal na tao. Sa kanyang interview dati, sabi daw niya, pati daw nanay niya ay hindi naniniwala na parte siya ng TV. Yeah. Mga ganun mga acceptance ng mga mistakes at mga pagkukulang na sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Pero despite that, ay nagkaroon nailagay niya ang pangalang Mike Enriquez sa pedestal. Oo. Sa isang pedestal na hindi inilisan niya na ganun pa rin ang tingin. Ni minsan na hindi bumaba ang tingin, walang issue o kontrobersyang nasangkutan. At the fact na nagme-message sa sayo, na nanonood siya sayo, that for me is humility. That's humility. At saka, kung napansin niyo si Kuya Mike Enriquez, not because he's dead, that's why we're talking the good things. Because wala ka naman talaga masasabi sa kanya hindi maganda eh. Di ba tayo sinabi, wala kang kasasangkutang kontrobersiya, wala siyang iskandalo. He has very, very, very funny anecdotes. Naalala mo nung inubos siya? Inubos siya Excuse me po. Excuse me po. Hindi po ko coronavirus yun. Alam mo, he has his way. He has his way na na gumawa ng something na kanya lang, na trending. Yes. Nakakaaliw si Kuya Mike, oh my God. Nung last ng interview, no, yung araw mismo na namatay na si Mike Enriquez. Tapos yung kanyang co-anchors, no, sila Mel Chanco, sila Jessica Soho, hindi pa si Vicky Morales. Sasabihin niya yung 24 oras, hindi niya masabi. Para nasabay ako umiyak na eh. Dahil nararamdaman ko yung siguro pagmamahal ng isang Mike Enriquez na mawawala. No? Nakita ko parang umikbi si Vicky Morales. Pati si Mel Chanco. Si Mel Chanco. Kasi it's hard talaga na maiwanan kayo ng taong malapit sa puso nyo at saka yung nagbigay sa inyo ng maraming aral. Magsabi ka ng pangalan na naging na ang karir ay umangat ng ganoong kataas. Pero walang pangit na sinasabi ang tao sa kanya. Bibihira. Diba? At isa po si Mr. Mike Enriquez. He died of cardiac arrest, no? On August 29. At saka was pronounced dead yata that day. Tapos doon the next day natin nalaman kung anong kinamatay niya. Pero sa interview nga ng kanyang wife, interview ni Jessica Soho sa kay Tita Baby Enriquez, sa kanyang wife, ay ilang beses pa ulit balik-balik na hospital yon kasi nagda-dialysis pa yon, cardiac arrest, tapos nagkaroon ng infection sa pneumonia. At during the last day yata, yung mapapa-flatline na siya, alam mo yun ang biggest challenge at struggle kay Tita Baby. Kasi hindi niya kayang tignan ng asawa niya maraming tubes, mga tubo. Kahit sino naman eh. Pag mahal mo sa buhay, di ba? Pag maraming tubo, parang oh my God, parang
Hindi mo kakayanin Yun na yung panoorin. pinakamalungkot na parting mararanasan ng isang tao. Imagine mo, alam mo patay na. Hinihintay pa ng doktor yung mag-flatline bago na itanggalin yung matubo. But basically, is clinically dead. Eh, parang ganon. It was so hard, no? At saka, nakita mo yung buhos na pakikiramay sa kanila. Because, alam mo, totoo yun. When you are a good person, ang daming makikipaglibing sa'yo. If you have people have good memories of you, alam mo, you're safe in heaven. Parang ganun feeling ko. Talaga ako ka-positive, especially in death. Yeah. Kasi that's the end. That's another celebration of life because papunta ka sa infinity. Isang kamatayan ng isang iniidolo na kailanman na hindi makakalimutan ng tao, Nanay. He died peacefully. Unloved. And loved. Unloved. And up until now, ay minamahal pa rin siya. At saka people always remember him. He's very distinct siya. Yes. Distinct. He's a character of his own. He's a person of his own. He's so lovable. Kinukwento na yun sa pag-aaral namin sa Mascom na si Mr. Mike Enriquez daw talaga. Dumating siya sa isang stasyon na sobrang galing mag-English at sobrang galing mag-Tagalog. Oo. Sobrang galing mag-English pero sabi niya, naloka nga siya kasi I don't know kung tama ang naalala ko about interview of Kuya Mike na kasi Inglesero yan eh kasi saan pa siya graduate? Sa Beda ba? O something somewhere there. Tapos Inglesero tapos sinabak siya sa Tagalog. Syempre nag-group yan for words, di ba? Pero in fairness, itinatawid niya ng tama. Perfect. Alam mo yung gano'n? Almost perfect. Galing Kuya Mike ah. Kaya sa mga na-bless niyo po, alam ko po, narinig niyo po kami. Meron pang isang Mike Enriquez na dumating sa buhay natin. Magkakaroon yan, pero it will take time. But, sa pamilya po ni Mike Enriquez, our sincerest condolences na. Thanks for the inspiration. Po, sa inspirasyon na ibinigay nyo, isang gratitude na ibibigay po namin palagi sa inyo. Lalo na kami tayo na nag-Mascom no, sa mass communication, marami po kami natutunan kay Mr. Mike Enriquez. Alam mo, nakita ko interview kay Jessica Soho eh. Sabi ni Jessica, which is mararamdaman mo, that hindi siya ready for this kind of interview. Na kumbaga dati sila ni Mike ang nag-interview. For this time, she will be interviewing the wife, diba? Kasi ang pinupuntahan niya ngayon ay ang wake ng taong kasama niya na nag-interview. It's really hard. It's really hard. Especially na nagsama sila for what? 3 decades together. Dekada, no? Dekada. 3 decades means 30 years. So, it's not a joke. Sige po. Kuya Mike, we love you. Baunin mo ang pagmamahal namin. Patuloy po namin babaunin din yung mga bagay na natutunan po namin sa inyo. Lipat naman po tayo sa isa na namang ano tong kay Chris? Ano pa tong kay Chris na to? Yung tungkol sa issue niya. Naglilipan na nung nakaraang mga araw na yung pagpo-post ni Miss Chris Aquino ng IG, yung screenshot ng conversation nila ni Vice Governor Mike Leviste. Si Mark Leviste. Di ba si Mark, di ba? Mark Leviste. Few months back, di ba, pinag-usapan natin when he was in the States. We were so happy for her. Akala natin yun na yun. Parang eto na, di ba? Pero siyempre, ako may nararamdaman ng iba. Because si Mark was very vocal na parang almost, I don't know kung direct niya sinabi na sila na ni Chris. Because yun nga, inspiration siya ni Chris. He visited Chris in the hospital yata or kung saan man siya naka-home care doon sa Amerika. Kasama pa niya si Bimbi or whatever. At saka alam ng mga tao that they are an item na. They're a couple. They're couple. Pero there was another time, siguro very close to those days, na si Chris na mismo nagsabi na sana stop using her. Para bang feeling niya masyadong madaldal si Mark para pangunahan siya. Yeah, masyado siyang public. Parang tinalo pa niya si Miss Chris Aquino sa pagiging publicize ng kanilang love story. Kaya nga nakumbaga, parang sabi ni Chris na pinangunahan siya ni Mark, which I understood Chris, totally. I understood Finally, ako, lalo akong bumilib kay Miss Chris ngayon, nakikita na niya yung totoong mga, alam mo yun, yung mga totoong mga bagay na dahilan kung bakit kunwaring minamahal or minamahal ba siya. Yes. At kung halimbawa naging jowa-jowa talaga for a time, naalala mo si Sarmiento before, yung congressman ng Samar, na, di ba, dito pala yata siya sa hospital sa Manila that time, na they were almost engaged. Yes. Tapos may mga flowers, mga anik-anik. Tapos finally,
kumbaga, naputol yon because si Chris yata ay parang binawalan mo na siya na pumunta because dahil sa COVID pa yun mga panahon ng COVID. Tapos ito naman si Sarmiento, agad-agad naman na tinanggap yung challenge. At para bang, di ba kung mahal mo yung tao, tsatsagain mo. Pero at saka ilalaban mo. Kung hindi man sa ngayon, pwedeng bukas mo na. Pero siya, tinanggap niya kaagad. So obviously, people concluded that Chris was just used because may political career Alam mo kasi congressman, nag-LG secretary or what. Marami ng mga netizens na nagsasabi naman na bakit Chris, yung in-screenshot mo at pinost mo in public yung inyong private conversation. Yun naman. Ano bang pinag-uusapan nila? Ako na yung sa tingin ko, ang pinanggagalingan ni Chris, ayaw mong tumigil ng paggagamit sa akin. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Ito ang pinag-uusapan natin na ayoko na hindi na tayo and stop pretending na tayo pa. May pinanggagalingan, but it's still unethical, yes, na para ilabas nyo ang isang private conversation via screenshots sa inyong mga messengers or whatever, or even text messages. Ako kasi, hindi ako maabot sa ganun kasi, hindi ko talaga ginagawa yan sa buhay ko. Or baka I am just very special, pero hindi dapat ginagawa nila Christian Pwede naman niyang i-verbalize. Pwede naman niyang i-verbalize kung ano ang context lang ng kanilang pag-usapan if she has to do it. Pero sharing the feeling ko na ano na siya ng kanyang threshold. Nasukul na. Nasukul na ng threshold. Well, may reason naman siya. Lalo na ikaw na may sakit, ayaw mo ng stress, eto ang totoo. And ngayon na, ang pinaka-latest, in-unfollow na ni Chris si Mike Leviste sa kanyang IG. Si Mark. Sa Mark Leviste sa kanyang IG. Kasi sila Mark naman, kasi mga politikong tao ito Ang hinahirapan ako, Mark, sa totoo lang, kami, mga taong bayan talaga yung dinamay ko. Nahirapan kami ngayon alamin kung kailan kayo sincere. Kung kailan kayo talaga totoong nagmamahal, kailan kayo talaga totoong nagsasabi ng anong tama. Kasi naisip namin lagi para bang political for your political ambitions. Kaya tulad si Chris, si Chris kasi is an easy victim. Napakadaling biktima. Ilang beses vulnerable. Ilang beses na naging biktima yan ng mga taong ginagamit lang siya. Pero wala Kagamit-gamit naman kasi talaga siya Of course. Pero sana don't take advantage of that. Kasi alam mo, may karma yun, Mark, ha? Saka may sakit si Miss Chris Aquino, maawa naman sakit tayo. Siya, Stop stressing her up. Ang hirap noon, ini-stress yung babae. At kung hirap na nga siya magpagaling. Tapos ito pa gagamitin niyo siya just because alam nyo, by using her name, syempre, mileage sa inyo yan. Makikilala ko ulit, pandagdag na naman niya na awareness sa inyong mga sinasakupan. That's not fair, Mark. Kasi sa akin, kung talagang you deserve to be the governor or kung ano man yung political ambition mo, we do not need to use someone else. Diyos ko naman, Levistes. They practically own Batangas. Ako actually, Nay, Levistes. ako, Nay, nung nakita ko naman, mukhang mabait naman si Mike. Okay naman si Mark. Barkada natin yan Kailang, wag naman. Pero kung may time po, si Mr. Mark Leviste gusto niyang, maisiwalat. Punta ka nga dito, Mark. Vice Governor. Sorry, I have to pay respect to you. Vice Governor Mark, punta ka dito, pag-usapan natin yung mga girls mo. Pwede rin niya, if we can hear her thing, his side, his side, para lang mabalansa lang natin kasi eto po ngayon ang opinion na meron kami. Yeah, I'll try to call him after the show. Tapos kung hindi man siya makapag-guest sa atin sa next show, kukuha lang tayo ng at least update. Kung baga, his side of the story. From him. Yun. Alam mo na, Diyos ko, si Mark, kachika ko yan. Diyos ko, dahil. Yun na po ang ating mga pinaka-latest at alam ko may nag-aabang. May nag-aabang. Komento nga dyan. Ano inaabangan nyo after this? Ang blind item! Ay, naku! Diyos ko, ito na naman ako. Mamaya, ayoko makit ang 4th floor, ha? Itong blind item mo na to, palaging, ako mismo, inaabangan ko Kung ako nga, totoo. Kung ako nga inaabangan ko paano ba yung mga ka-OOTD natin? SPG na naman to, ha? Strict parental guidance, ha? For some reasons, they're complaining about our clues, no?
Pero may nakakahula pa rin. May nakakahula, syempre. Ang dami natin matatalino. Kung hindi nyo mahulaan yung blind item, that doesn't mean na hindi kayo matalino. Kaya syempre maganda yung gumagana yung utak. Di ba? Para exercise yan. Maganda exercise. Umpisa na natin ay. Oo. Yun. Hindi sexual exercise. Kasi pag-usapan natin something that has to do with sex. Yun. Sige. Eto na. Gwapo. Gwapong bagets to. Gwapong bagets na galing sa angkan ng celebrities. Oh. Gwapo ha. Okay. English speaking. O, clue na yan. English speaking. Eto na ngayon. Talagang pinag-aagawan ng mga babae sa bars. Okay. Sandali lang ha. Bitinin ko lang ng konti. Pareho po tayong maririnig for the very first time yung BI. Kaya... Excited ka rin? Hindi pa Curious ka yan na? ako curious ako sa ganyan. Eto na. Mahilig kasi ito mag-bar. He loves drinking with buddies, di ba? Yes. Mga friends niya, in and out of showbiz, mga boys, mga konyo-konyo, chenes-chenes, inuman, yes, tequila! Tequila! Sa bars, mahilig sa bars. At while drinking, talagang meron silang girls hunting talaga yan. Siyempre, looker eh. Yes. Guwapo. May Sikat. pangalan. Diba, sikat. At saka, syempre, dagdag, yung kay-Ingles na minsan sa grupo na, nakakadagdag appeal yan sa mga babae naka-miniskirt eh. Naka-miniskirt talaga sa mga bars. Oh. Lalo yung mga drinkers din ng mga babae na naghahunting din ng mga bagets, mga jojowa. Magaganda sila ha. Magaganda. Eh, this boy really brings home women. May condo siya. Kasama na niya sa condo niya, PA niya. Pero in fairness, ang PA niya, lalaki. Hindi bading. Okay. Hindi ko alam kung sinasadya na lalaking kunin. Ayaw niya ng bading because, syempre kasi napaka-free soul eh. Free-spirited yung bata eh. Malasing. Oo, pag nalasing yan, naghubad talaga yan eh. Okay. Nagdadala yan ng babae doon sa condo niya. Talagang every now and then. Pero yung mga babae talaga, gusto tagang bumalik. Gusto tagang bumalik. So, alam mo, nasa sala yung kanyang PA. Nasa sala. Isang room lang naman yung kanyang, parang flat lang, pero may sariling room, tapos may CR, pero sa labas ng room yung CR. Tapos sa sala yung kanyang PA. Diyos ko, yung babae minsan, lumalabas yung lalaki, habang tulog yung kanyang girlfriend, lalabas sa kanyang kwarto, hubot-tubad talaga yan, nakatelag pa yan. Telag talaga, papunta na si iihi. Nakakaloka. My God! Ano yan, Nay? Talagang kabayo, sabi nila. Yung kanya. Yung kanya, okay. He has a huge, talagang very, very exciting, huge, tawag doon? Instrument. Swerte. Oo, swerte. Gifted. Super gifted talaga. Kaya sabi na, why kaya, some people are asking, why are these girls swoon over him? Talagang every time hindi lang, ayaw pag gusto nga lang, doon tumira eh. Yung mga... Ayaw na umalis. Yeah, ayaw na umalis yung mga girls. Kaya pinaalis kasi mahilig sa kahit nakainom siya talaga, standing ovation. Talagang grabe energy ng bata. Talagang sabi na, grabe si Horsey. Talagang kaya pala yung mga babae nahuhumaling sa kanya, babalik sa kanya because talagang gifted talaga siya. Ayun. Actually, sa pamilya ng mother yata niya, nakuha yung gift na yun eh. Sa father's side naman niya, kapag anak ni Reggie Regalado lang yun eh. Meaning regular. Di ba? Ang tatay niya, aktor. Nanay niya, actress. Sa pamilya ng nanay niya, doon yata sa pamilya ng mga lolo, mga mga Spanish-speaking Chinese, diba? Doon yata nakuha ang kanyang size. Dito sa tatay niya, is very Filipino. Alam mo yan? May clue pa tayo. Yes, very Filipino apelido ng tunay ng tatay niya. Hindi yung screen name, ano talaga. Ako, diba? bibigyan ko ng konting clue na yun. Gusto ko mapamasahe eh. Alam yung pamasahe. Gilot. Alam mo na? Oo. Yun. Ako naman, last para lang pandagdag lang na sa Total, positive naman yun for the boy, di ba? Gifted. Sa A, E, I, O, U, U lang yung wala sa pangalan niya, buong pangalan niya. Ay, oo. Ay, oo. Hindi, dalawang wala. Buong pangalan na eh. Sa pangalan niya, walang A at saka U. Hindi. I-E-O nandoon. Sa apelyido niya, meron namang A. Ando na pala, oo. Sa buong pangalan at apelyido niya, wala lang U. Yun na.
You lang ang wala. Ikaw lang. Ikaw lang. Diba? Diba? Yun. Tama. Yun. Yan. Sana mahulaan nyo. Pero gifted siya. Uy, baka may nanonood sa atin na try siya, ha? Share ka naman naman. Okay. Patuloy po tayong mag-subscribe dahil parami na po ng parami ang mga subscribers natin at lahat ng mga palaging naghihintay sa ating mga episodes na ina-upload na eh. Yes. Araw-araw yan, ha? Araw-araw, kala mo twice a week na naman tayo. Pero araw-araw talaga nadadagdagan yung ating mga viewers. Madami mga viewers ang ating mga subscribers. Maraming patuloy po kayong magpapasalamat sa inyo. At para po ma-update po kayo sa aming sa ating mga pangyayari at mga mangyayari, sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa atin sa FB page natin. OOTD Jobert and Chops channel. Sa ating Instagram. OOTD Jobert and Chops channel. TikTok. Jobert and Chops channel. Twitter. At Twitter. OOTD JC. Hello sa lahat mga subscribers natin abroad, sa mga ating mga followers. At saka ipindutin niyo ang notification bell. Meron ba tayo niyan? Yes. Para ma-update tayo lagi sa latest videos namin. Para 'di ba hindi na kayo naghanap-hanap, makikita niyo na andito na pala, updated kayo. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa subscribers, subscribe naman po kayo. Maglalambing lang po kami sa inyo para po dumami po lalo ang ating mga nakikitang mga numero. Wala namang bayad dyan Oo, subscribe kayo, tapos kwento sa mga friends nyo, i-share nyo, para at least dumami tayo kasi, di ba masaya pag marami, the more the merrier. And malapit na magpasko. Oo, at diba? sinisigurado lang po namin na isang kwentuhan na i-enjoy nyo po. At din sa ating mga team replay at saka team share. Yes, diba? at saka team no skip. No skip, hindi sa skip. Maraming salamat sa lahat sa inyo ng mga ko-OOTD. Ito po ang oras na... OOTD! Sorry. So, dito natin. At ito po ang... 3, 2, 1, and... Okay. Ikaw na nakikita. Ito po ang OOTD! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. With sa isang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaki at lumalakas araw-araw. Ngayon, Nanay Jobert sa dito. Hi, salamat anak. At syempre sa tulong mo, tulong na nila lahat, sabay-sabay tayong lalaki. Diba? At mag-enjoy lang tayo sa program na ito. Of course, aking anak, Direct Chops Manansala! Na nagsasabing, yung mga taong darating sa buhay natin na maaaring makasakit o magbigay sa atin ng tunay na kahulugan ng salitang pagmamahal. Dalawa lang yon. Pero kung mawawala sila, okay lang yon. Kasi may patuloy na magmamahal sa'yo. Kung maniniwala ka lang na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Let's continue to love one another. Let's care for each other because if we don't, sabi ko nga, nobody will. Love you all. Love you. Bye. Loud and clear. Thank you. Hi, Michael Pangkoy. Ay, nako, ang saya.